Mag-uumpisa pa lang tayo, Brad Ilyos. So, ayun po, nagsisimula pa lang po pala tayo mga kasama. Well, anyway, Mayan Dikin, all of the things that you have said, no, I completely agree. And I can assure you na marami dito mga nakikinig that also agree. Well, we cannot please no, all the people, pero I'm sure naman na marami ang makakaunawa. And alam mo, Logics, no, may, I'm not sure if you will agree on this, no, pero I think we have to bring this up. And I'd like to hear your opinion or insight on this one. Reason why baka nagkakaroon ng ganitong tinginan is because nawala na tayo, derailed na tayo doon sa ating earlier vision and mission na uh, buksan ng kaisipan ng mga nasa loob pa at ma-realize nila na sila ay nakulto o nakukulto dahil marami ng ibang lumabas at nagsanga-sanga ang ibang mga groups, no? We are no longer sticking to the old mission and vision, but we are now thinking who is the first. Hindi na tayo nakakabit pa doon sa ating misyon na umakay, no, na gumising, magmulat ng mata ng iba, kundi ang naisip na natin kung sino ang dapat una. Sino ang mas magaling, sino ang mas credible, which is very wrong. We're supposed to work together. Hindi dapat tayo nagkukumpetensya. And mind you, and we need to remind you na ang tambalan po ni Lost and ni Dark Knight, ni Ilios and Logics, no? We are competing against nobody. We are here to work with all of you. So please, well, your criticisms are all welcome. If those are negative, it's okay with us. It's fine. But still, please look at us as your allies. We are working with you. We are not against you. Yun lang naman, Logics. Hello, Logics. Ayan, well anyway, yun lang naman po, no? Sana po, no, itong sa unang bahagi natin ay marami po tayo nakuha at natutunan. Keep on sending comments lang po and we can read your comments dito po sa ating Facebook Live. Oo, Ayun. sige, pasensya na, ano ho, at ganun talaga. Wala, sabi nga sa inyo, kung hindi lang talaga sa mga nagre-reach out, di naman tayo magsasalita eh. At sabi nga sa inyo, ito po ay ano lang agaw lang po ng oras sa amin. Eto ho, ano. Ito yung topic, balik ko. Yan, sa World War, ano. Isa po sa pinaka-common na dahilan ng pag-aaway, Elios, ng pagtatalo ng tao. Isa. Salita eh. Sa salita hanggang sa nauuwi sa batuhan ng salita. At worst, humahantong sa pamimirwisyo at pisikalan. Hindi ba totoo? Yan ang nangyayari. Nagkaroon ng away ng bugbugan. Saan nag-umpisa? Sa salita. Bakit nagkaroon ng pamimirwisyo? Saan nag-umpisa? Sa salita. Real talk lang. That's true. Words are the one of the most common reasons kaya nagkakaroon ng argument. At ang arguments nagsisimula sa salita, which leads to conflict. Kaya yung conflict, yung argument, i-trace back mo. Simpleng salita lang ang pinagmulan eh. 'Di ba? Eto, quick analysis lang Yeah. Alam mo ba, Brad Ilyos, yung isa sa mga dahilan? Again, isa sa mga dahilan meaning hindi lang ito yung dahilan. Alam mo ba kung bakit nagka-clash minsan at nagbabanggaan ng ibang mga Exeters? Sige. Ako, inisip ko yan for the past few days Ba't nga ba mayroong banggaan at clashing ang mga Exeters? Ako napag-isipan ko, oo nga, Kako, gandang punto nun Kaya nga nagkakaroon ng banggaan ng mga Exeters. May reason Ikaw, Brad Ilyo, sakali mayroon kang naisip, napag-isip-isipan ko lang naman nung nakaraan, samantalang humihigop ng mainit na salabat. Well, ako no, DJ siguro, no, the main reason is because no, you're comparing yourselves to the other Exeters, no?
Of course, yung putting on labels, no? Sa madaling salita, hinahanap mo yung sarili mo sa kanila, and at the same time, no, involuntarily or unknowingly, maybe you don't know, unconsciously, no, it's like you're competing with other exiters. Kaya Oo. nagbubunsod sa'yo ng mga salita. Oh, pero alam mo, isa sa naisip kong dahilan, ewan ko, tutulan mo ha. Eto, isa sa dahilan kaya nagbabanggaan ng exiters, eto, try Mm-mm. mo lang i-assess ha. Ewan ko kung tama itong naisip ko ha. Ang reason, ano kasi controlled. Galing sa pagiging controlled member ang isang exeter eh. Ay, maaari hindi pa malinaw, ano? Bibigyan kong linaw. Try ko. Sa abot ng aking kakayanan. Kapag ikaw ay isang cult victim, alam naman natin ang isang cult victim, sana yan eh, of being controlled eh. Mhm. Di ba totoo na pagka sinabi mo sa isang high controlled religion, well, ang opinion ko po dyan eh ganito. Foul yun eh. Red flag yun eh. Well, ang take ko po dyan, ganito. Real talk lang. Sa ibang religion, mali yung sinasabi mo eh. Kapatid, magulos dili ka. Wala pong ganyan dito sa atin. Wala pong ang opinion ko eh ganito. Wala po. Dapat ang opinion po natin subject naka batay according doon sa turo sa atin. Hindi yung opinion mo po ang dapat na mangibabaw. Hindi po yan ang sinabi ng leader natin. Hindi ba totoo? Ganun na nangyayari, Wadilyos? Opo, tama po yan, tama po yan. Sasabihin sa'yo, ay mali ka dyan kapatid. Hindi dapat mangibabaw dito ang opinion mo. Dapat magpasakop po tayo sa pangangasiwa. Bukod sa kontrolado na yung ginagawa mo, pati sasabihin mo, controlled pa rin. At dyan tayo nahirati. Dyan tayo nasanay. Being controlled. Okay. E di, kumo tayo po, pare-parehong na biktima ng cult. Nasanay tayo, nahirati tayo sa pagiging controlled. Ngayon, nag-exit ako, nag-exit ka, nag-exit sila. Nung mag-exit tayo, ang isa sa na-acquire mo, ano? Alam mo kung ano isa sa na-acquire mo? Freedom of speech. Yung kakayanan mo, karapatan mo, kalayaan mong magsalita. Yung freedom of expression. Na-enjoy mo eh. After kang mag-exit, di ba? Wala na yung kadena na dating kumukulong sa'yo. At kung hindi ka sanay bilang exiter na makarinig ng mga salitang malayang salita at mga komentaryo, pag ginamit yan ng isang exiter, mapagkakamalian mo yung nagsalita niyan. Nagagets mo ba yung punto ko, Bradilios? Nasundan mo ba yung Opo, point? opo. Pagiging natural, kumbaga, being culted for so many years, no? You were programmed, no? Naging naturalesa mo, naging nature mo na yung being controlled. Oo, di ba? Naturalesa mo yun eh. Kaya paglabas mo, ang pakiramdam mo, yung tama, yung pagiging controlled eh. Kasi galing ka ron eh. Nasanay ka kasi dun eh. Kaya pagka nakarinig ka ngayon ng isang kapwa mo exiter, meron kang narinig, halimbawa, yung Biblia kasi, wag nyo kasing sinisinghot nyo yan. Kaya kayo nagiging dilulu eh. Oh, exiter ako, halimbawa, narinig ko yon sa isang nagsalita. Halimbawa, narinig ko kay Brooks. Huwag nyo kasing sinisinghot ang Biblia, kaya kayo nagiging delulu eh. Okay, exiter si Brooks, bagong exit din ako, di ba? Kung halimbawa bagong exit ako, Bible reader ako, at believer ako, kapag narinig ko yon, during my stay sa isang controlled religion, hindi ako sanay dun eh. Narinig mo ba kay Bes yung wag niyong singhutin ng Bible? Hindi eh, di ba?
Ang lagi mong naririnig, basahin natin, mahalin natin, di ba ganun ano? Eh narinig mo sa isang Exeter na may freedom of expression na. Kasi wala na siya sa bondage ng religion. Meron na siyang enjoyment sa kanyang karapatan sa pagsasalita. Ano? Pag sinabi yun ng isang Exeter, Exeter ka rin. Hindi ka sanay sa ganong mga salita. Magka-clash kayo o hindi? Di ba sasabi mo, gago ka pala eh. Diyan ka na. Di ba ganon? Nagka-clash yung Exeter o hindi? Nagka-clash po. Yun ang naturalesa kasi nature niya na yun. So, masasaktan siya doon. Bakit? Kasi pareho kayong galing sa controlled religion, hindi sanay ang bawat isa na makarinig ng ganong salita. Ako man, halimbawa, sabihan mo ng ganon, wag mong sinisinghot kasi Bible eh. Kung halimbawa ako, Bible reader ako, at sasabihin mo sa akin yan, baka di ako makapagpigil sa'yo, di ba ganon? Buti ng buti Exactly. kung ang sasabihin ko na lang sa'yo salita, paano kung mapagbuhatan kita ng kamay? Di ba ganon? Ano ibig lang nating sabihin? Kaya nagkakaroon ng clash. Kasi meron ka ng freedom of expression eh. Kaya mo nang magsalita nang hindi mo dati nasasabi. Bago kaming labas. Teka, parang ang bigat na salita nito. Matigas na pananalita. Di ba ano? Halimbawa, narinig ka. There is no such thing. Narinig mo kay Adele. There is no such thing as sugo ng Diyos o bayan ng Diyos. Sabi yun ni Adele eh. Exeter si Adele, di ba? Kung ikaw halimbawa Exeter ka, sa maling sistema ha, nag-exit ka ng MCGI, hindi dahil kay Best right away eh. Hindi ka nag-exit ng MCGI because of religion per se eh. Nag-exit ka dahil doon sa maling sistema na na-discover mo. Ngayon, sinabi ni Adele halimbawa, there is no such thing as sugo ng Diyos at bayan ng Diyos. Ikaw na hindi sanay na nakakarinig nun, offending yun sa'yo o hindi? Kung pag-uusapan, DK, no, naturally, no, you are conditioned, no, na naging natural sa mga ng Biblia na pinaniniwalaan mo. Well, ang natural prompting mo, masasaktan ka. Oo. Masasaktan ka kasi hindi ka sanay sa ganun eh. Di ba? Bagong exit ka pa lang eh. Di ba no? Hindi mo patanggap sa sarili mo na nakulto ka talaga. Hindi mo patanggap sa sarili mong biktima ka lang pala ng maliring religion na ang akala mo tama. Kaya nga pinuhunanan mo ng buhay at lakas eh. Binigay mo nga lahat ng magagawa mo dahil dun sa religion na yun eh. Tapos, hindi naman pala. Tapos meron ngayong nag-exit, malayang magsalita. Abay, hindi mo nga kagad tanggap. Ang tendency, magalit ka dun sa Exeter na yon. Pareho lang kayong Exeter, pero hindi kayo magkasundo. Bakit? Normal kasi yon. Kasi pare-pareho tayong galing sa isang controlled religion. Ano ibig lang nating sabihin? Masakit man yon. For what? For simple reason. Kasi nagkaroon tayo ng freedom of expression. At ikaw na nakarinig, kung hindi ka nga sanay dahil galing ka sa isang controlled religion, offending yun sa'yo. Kaya, Exeter yung nagsalita, Exeter kang nakarinig, pareho kayong nag-away. Ano ginawa mo? In-unfollow mo. Ibinlock mo. So, yung ganung act, normal bang mangyari yon? Yung gap between both Exeters? Yes naman. Bakit naman ang hindi? Ang katunayan, yun ngang nasa loob ng samahan, nagkakagatan pa rin yung ilan eh. Di ba totoo? Controlled na yan ha. Nasa loob na kayo ha. Nagkakagatan pa rin kayo. Yun pa kayong mga nakakawala sa koral ang hindi magkagatan. Kaya yung patutsada ni King, wala yun, chope yun eh. Malabas nga natin yung patutsada uli ni King na yun. Pakita nga natin sa kanila. Basahin mo nga uli ito, boss. Sige. Ayan, so basahin natin, no? Ito yung post ni King Cortez. Sabi niya, huwag po natin istorbohin ang mga Exeters versus Exeters dahil sila lang ang nagsisiraan. Yun ngang nasa loob eh. Nagsisira at nagkakagatan pa rin yung iba eh. Di ba? Totoo ba yun o hindi? Saksi naman tayo nangyayari yan eh.
Mm. Yun pa kayang mga lumabas ang hindi magkagatan at magsiraan. Yun ngang nasa loob, nagsisiraan pa yung iba eh. Lalo naman yung mga nakakawala sa koral, at lalo naman yung magkakaroon ng siraan at pintasan sa isa't isa. Hindi mo maiaalis yun dahil normal yun sa tao. At besides, hindi naman lahat nagsisiraan. Lahat ba nagsisiraan? Mabibilang mo lang naman kung sino yung nagbabanggaan di ba? Lahat ba yung exiters? Hindi naman lahat eh. Mm. So ano ibig lang nating sabihin dito sa punto na to, ano? Sa punto na to, bukod sa under-indoctrinated ka at controlled ka, na main reason kung bakit nagkakaroon ng clash ang bawat exeter, alam mo isa pang dahilan kung ano, Bradillo? Ano pa po ang isang dahilan? Yung bangayan ng mga kapwa exeter ng MCGI. Alam mo kung ano? Ito nakita ko eh. Yung mga pabirong patama. Mga sarcastic na mga remarks. Apa. Yung mga sarcastic remarks na ganyan, ano? Yung mga choice of words na ganyan, yan yung nagiging dahilan eh. Kaya nagkakaroon ng bangayan ng mga exeter sa kapwa exeter eh. Eto, may papakita ko sa iyo ha. Papakita ko sa iyo yung ano, yung poster natin, ano? Ayan. Yan yung poster natin, di ba? Okay po. Okay po. Ngayon, may ipinost ngayon si Broccoli. Eto naman, di ba? Sige nga, basahin mo nga. Ito yung Cause and Wonder presents Burdock and Panucha Talk Show. Papakita ko yung original, ano? Ito yung original. Ayan, yung original is Pause and Ponder presents Laos and DK Talk Show. Pakita natin yung parody ni Brox. Ayan, yan po yung kanyang parody na binasa po natin kanina. Di ba? Ayan, kita mo Eto, bibigyan kita ng isang halimbawa Papakita lang natin sa taong bayan kung bakit nagkakaroon ng bangayan ng mga exeter sa kapwa exeter. Ano? Tingnan mo Kung yan, ite-take ko sarcastically. Badilios, ano? At gagamitin ko yung personal at mamasamain ko in short. Yan tingin ko na yan. Gera yan o hindi? Magkakagera po yan. Kung titingnan niyo po sa negative way. Oo. Kung halimbawa, pe-personalin ko at ite-take ko ng sarcastic yan at mamasamain ko talaga. Abay, ang mangyayari niyan, gera talaga yan. Halimbawa, sasabihin ko live on air, nang walang kontrol. Wasi-was yung pananalita, At kung ang sasabihin ko ng ganito, Elios, pakita mo nga uli yung na yan, yung katarantaduhan na yan. Ayan na. Di ba, May narinig ka na kagad na salita, masakit sa tenga. Mm-hmm. Pakita nga natin uli yung katarantaduhan na yan. Ayan na, magsisimula na. Kita mo, simpleng salita lang yan, Katarantaduhan na yan. Isang word, katarantaduhan na yan. O yan, katarantaduhan na yan. Dun lang sa words na yon, dahil minasama mo yung take dyan, tapos sasamahan mo pa nung mga kasunod na halimbawa. Pakita nga natin yung katarantaduhan na yan. Kaya tinutinunong poster namin na yun Ito yung poster namin Kaya tinutinunong poster namin. Abay, ipaparody nyo. Ano kayo? Nang uuyam ba kayo? Ayan na, nakikita mo, Tumataas na ngayon yung boses mo. Mm-hmm. Dahil nadala ka doon sa pamimersonal. Hindi mo kinontrol yung sarili mo, itinake mo siya na pang-uuyam. Magbibitaw ka na ngayon ng maraming mga salita. Tapos gagatungan ka pa ng mga nakabalandra at nakapaligid. Gaya nito, meron ako nakikita rito Merong, sabihin mo nga ika yan kay Badong. May mga unang gagatong na Gagatungan ng iba. Kaya kayo nagkaganyan at humantong sa bantaan. Abay, kayo rin ang may mga problema
Kaya kayo nagkakaroon ngayon ng demandahan. Abay, kagagawan nyo kasi yan eh. Ayan na, naninisi ka na ngayon. At bukod sa paninisi, bukod sa paninisi na gagawin mo, mang-uungkat ka pa ng nakaraan. Halimbawa, pambira kayo, kaya nagkakaroon ng away dahil sa ganyan eh. Kaya tinutino ng post namin, bababuhin nyo. Wala namang intensyon yung nag-post. Pinarody niya lang. Pero itinake ko as negative. Itinake ko na hindi maganda. Ang mangyayari, eto na ako, sisilakbo na yung damdamin ko, uungkatin ko pa yung nakaraan. Eto na ngayon, dadagdagan ko pa yung issue. Kaya nagkakaroon ng problema eh. Oh, hindi ba totoo dyan nagsimula yan? Nagkaayos na nga eh. Oh, ano nangyari? Di ba may mga nakita kayo, nag-raise hand si Badong, umiikot-ikot. O ano ginawa? Di ba ginawa ni Broccoli? Ginawa niya rin, nag-raise hand at umiikot-ikot na parang nangaasar. O, di ba? Wala ka mang intensyon ng ganon. Abay, ano mararamdaman ng tao na ginagaya mo? O, di ba? Nanggagatong ka na ngayon. Ito na ngayon, yung dating patay ng issue, binubuhay mo na uli ngayon. Tapos magkukonclude pa ako ngayon na yan kasi ang hirap sa hindi marunong mga magpatawad. Oh. Humingi na nga ng tawad yung isa. Kayo ngayon hindi makapagpatawad. Ay na, may kinakampihan ka na ngayon sa tunog ng iba. Oh, tapos sasabihan mo pa ng mga salita na masakit. Na yan ang napapala ng mga walang kinikilalang Biblia. Dahil kung meron kayong kinikilalang Biblia, dapat alam nyo kahulugan ng salitang pagpapatawad. Ano nangyari sa inyo? Mga naging balahura na kayo? Ayan na. Ano kayo? Dahil ba naging agnostic na kayo at mga ateista, wala na kayong moral? Nako, eto na. Ang tawag dyan, naloko na. Palagay mo, Brad Ilyos, kung ganyang pananalita ko i-deliver, yung take ko dyan sa point na yan, palagay mo, after ng episode na to, mapipigilan mong mag-live sina Broccoli at Adel? Hindi. So, ito na mag-i-ignite na ang tinatawag nating word war. Yan. Yan ang topic natin tonight. Diyan mag-i-start na ngayon ng word war. Bakit? Sasagutin ka na ng sinabihan mong kabilang partido on air. Ngayon, pagka sinagot, ano tendency mo? Ang tendency, abay, sasagutin mo uli sa susunod na podcast mo. Unless na lang nalulunok ka na lang ng laway, abay hindi naman ganon. Sasagutin mo sa next podcast. Eto pa, magdadagdag na ng apoy. May mga urot na mapapasok na riyan. O, papayag ka ba, Brox? Hindi natin sasagutin yung ganon. Tayo pinatatamaan. Di ba? May mga manggagatong na. Ang kasunod na mangyayari, kukuyugin ka na ngayon ng mga followers nung kabila. May sympathizer din ako. Ngayon, kung may sympathizer ako, ano mangyayari? Abay, kukuyugin naman kayo ng mga sympathizer ko. Ano nakikita natin dito? Kuyugan na nag-umpisa lang sa simpleng salita na minasama ko. Na hindi ko naman dapat masamain. Parody lang naman yan eh. Kaya nung makita ko lang yan, wala, nangiti lang ako eh. Pero bakit naging masama ang naging epekto? Kasi the way we handle situation. Kasi minsan, hindi natin alam kung saan natin ilalagay ang sarili natin. Kaya tayo nagkakaroon ng sarili nating problema. Tayo rin ang naggumagawa ng sarili nating kababalagan. Akala mo ba tapos na riyan, Brad Ilyos? Yung sumagot sila at sumagot ka at sumagot yung mga followers mo? Akala mo ba tapos na ron? Ano po ba ang kasunod dito? Alam mo kung ano kasunod nun? May Reddit pa yun. Ang makikita mo sa Reddit, bombahan naman sa Reddit. Makikita mo, ayan, kinabukasan may makikita kang post sa XMCGA Reddit. Yung mga followers. Yung mga followers naman ng kabila, may post din sa MCGA Exeter. Ganyan ang nangyayari riyan. Ano ibig naming sabihin? Hindi matatapos talaga ang bangil-ngilan ng salitaan ng isa't isa.
Hanggang sa makita mo, nagsasalimbayan na ang mga post sa social media, partido ng bawat partido. Ito ngayon ang resulta. Ang resulta, may picture na hindi dapat makita, ipinakita. Di ba ganon? Mhm. Meron dapat na salita, hindi na dapat sinalita. Bakit nagkaroon na ng mga ad hominem? Bakit? Bakit? Bakit meron na tayong tinatawag na papatanggal kita sa trabaho? Bakit may threat na ganun? Bakit meron na tayong tinatawag na wave is coming? Bakit? Why? Bakit humantong sa ganon na pagpapatanggal sa trabaho, humantong sa personalan, humantong sa bantaan? Bakit humantong sa ganon? Bakit? Saan nagsimula ang lahat? Sa simpleng salita, simpleng aksyon na wala tayong ingat. Remember, bawat salitang bibitawan mo, pwede mong lagyan ng direksyon. Pwede mong ihiwas-iwas pataas at pababa. Nasa sayo kung gusto mong piliing manira o makatulong sa kapwa. Bakit nagkaganon? Dahil sa miscommunication. Dahil sa wrong assumption. Akala ko kasi ginagago ako Akala mo lang yun. Hindi naman yun talaga ang intensyon nung may gawa. Napagkamalian mo lang. Ang ginawa mo, nagrant ka na ngayon sa social media. Yung sama mo ng loob na sa halip na sana, isang tabi mo na lang, iset aside, o kaya kausapin mo na lang siya ng personal, hindi. Ginawa mong avenue ang mainstream, ang social media, para dyan ka magrant ng magrant. Na hindi naman sana intention nung nag-post, ano nangyari? Napasama tuloy. Anong resulta? Anong lesson? Don't be sensitive. Kaya kung halimbawa, nakita ko man yan, it's okay. Just don't be sensitive. Just accept Mhm. the reality na once you are into a social media, sabi nga ni Chai Chester, dapat pagka na social media ka, dapat makapal ang balat mo. Dapat nakahanda kang makipagbardagulan, ihanda mo ang sarili mo. Lumabas ka sa Facebook, lumabas kayo sa YouTube, abay wag kang pikon. Ginusto nyo yan ginusto nyo yan, kaya kung dumating kayo sa point na personalan, ginusto niya yun di wow. Kayo may kagagawan yan Kaya kung dumating sa punto na yan na ang inabot nyo, abay panindiganan nyo. Di ba? Huwag kayong sensitive dahil lumabas kayo sa social media. So ano ibig nating sabihin dito? Ngayon, be sensitive naman sa kabilang banda. Kung sa tingin mo magiging foul yung ipopost mo, kung sa tingin mo magiging masama ang epekto ng sasabihin mo, better not to say anything. Better not to attempt to do it. Bakit? Wala namang mawawala sa'yo kahit di ka magsalita. Wala namang mawawala sa'yo kahit hindi ka gumawa. Wala namang mawawala sa pagkatao mo. Kung sa palagay mo sensitive ang issue, better yet, be professional. Manahimik ka na lang, hindi ka pa nag-create ng chaos. Di ba ganun yan, boss? Agree. Logics, ano? Kumbaga, lost for words, but everything that you have said, lahat yun, no? Kumbaga, spot on, no? Siguro talagang kailangan natin, both sides, no, must be very sensitive. At gusto kong basahin itong, kumbaga, nagpa-flash na ito sa screen, nagpa-flash na ito, na sabi nga, let us grow and let us ponder, of course, let us be mature. So, let us be mature. Hindi lang ito physically, no, outlook, no, kumbaga, not only in physical outlook, but most especially mentally, no? Maging sensitive on both sides. Huwag masyadong i-take personally. Kung isa naman, magpo-post, no? That person must also be sensitive. Depende doon sa papadalahan niya. Kung magpo-post siya, kung yung tao ba na yun, sa pagkakilala niya, hindi naman sensitive. So, pwede niyang i-release. However,
kung ang taong ito ay hindi naman niya close o talagang hindi sila ganun ka-close, well, better yet not to post kasi most probably masasaktan yung ipaparody. Well, in our case, ako naman, nung nakita ko nga si Johnny Brooks, nangita ko at nilab ko yun. Bakit? Kasi I took it not negatively, I took it positively that he's just trying to hype the episode of Pause and Ponder. Yun po. So, kaya sabi ko nga kanina, I thank Brooks for doing that kasi they are actually helping us promote this first episode of ours. Oo. Nakikita mo ngayon kung saan bumabangon yung problema, no? Na minamasama kasi natin yung aktwasyon ng bawat isa. Na po pwede mo namang gawin sa sarili mo na okay, wala lang, ngitian mo lang, di ba? Tawanan mo lang. Kaya nga pagka tinatawag ako ni Adel na Pastor DK, pag tinake ko yung seriously, maiinsulto ka eh. Pag tinake mo seriously. Pero, kilala mo naman yung tao eh. Nang-good time lang naman eh. Hindi naman siya ganun eh. O di ba? So, kaya bumabangon ang problema. Di ba ganun? Bukod sa miscommunication, may pagkakaiba tayo ng paniniwala. Brad Ilyos. And let's accept that reality. People of the country, people of the universe, iba-iba na po tayo ng landas. We have to accept that. Meron po, yes, they remain Christian. Meron, they remain neutral. It's okay. Meron naman naging agnostic, meron naman naging atheist. Ito na nga yung sinasabi ni Brad CJ kagabi sa kanong mga nakaraan niyang podcast, yung respeto. Matuto tayong rumispeto. Kung Christian siya, pabayaan mo siya as Christian. Huwag mong imak yung pagiging Christian niya. Belief niya yun eh. Bakit kailangan mo siyang imak kung Christian siya? You are an agnostic, give him respect. Ganon din naman, kung halimbawa Christian ka, agnostic na yung tao, irespeto mo yung agnostic. Kung iba na yung paniniwala nila sa God o sa Diyos, let's give them respect sa isa't isa. Huwag na tayo magbatuhan ng putik sa isa't isa. Sinabi ka, ganon, sinabi, ganyan. Huwag nang ganon. Kung halimbawa, wala ka rin lang mabuting sasabihin, better yet, be silent. If that's his belief, manahimik ka na lang. Ganun talaga eh. Yun yung paniniwala niya eh. Alam mo, paniniwala ni Brad Willie, ganito. It's okay, paniniwala niya yun eh. Bakit kailangan na yung paniniwala niya, ipilit mo yung paniniwala mo? Magkaiba kayo eh. Bakit pagka nagsalita siya, mali siya lagi at ikaw na lang palagi ang tama? No. You have to accept the reality. May iba-iba na tayong pananaw, may iba-iba na tayong prinsipyo sa buhay. At kung ano man ang prinsipyo nila na yon, buhay nila yon after all. Wala kang sasagutin. Huwag mo silang pakialaman. That's his belief. Iwan na natin yung bagahe na narinig natin dati na, ay, teka, hindi ako papayag na may maiwan sa ere. Yung mga ganyang salita ng mga agnostic at saka ng mga atheist. Iwan na natin yung ganon. Tapos yung halimbawa pa ni Bes na, halimbawa ba ika, may nakita kang umiinom ng lason, pababayaan mo na lang ba na inumin niya yung lason na yon? Iwan na natin yung ganong klase ng mentality. Well, kung ako tatanungin mo sa ganong klase ng halimbawa, kung halimbawa, literal na lason yung iniinom ng mahal ko sa buhay, abay, yes, maybe, sasawayin ko yan. Gagawin ko ang lahat para wag niyang inumin yan. Pero, yung isang umiinom hindi ko naman kamag-anak at hindi ko naman alam na yun ay lason. Bakit ko naman siya papakialaman? At kung sakali man halimbawa na may sinabing ganon, abay, tao naman ang tatanggap, hindi naman ikaw eh. Yung tao, may sarili na po tayong pag-iisip sa isa't isa. Halimbawa, sinabi ng atheist, yun yung paniniwala niya bilang isang atheist. Ano ba? Kailangan mo ba bang mag-on-air din para kastiguhin yung sinasabi niya? Kung yun yung paniniwala niya, pabayaan mo, ay hindi ka, dapat sawayin yun dahil mahirap na maiwan sa ere. Diwanibis yun eh. Ibigay na po natin ang kalayaan sa ating kapwa-taong mag-isip at mamili. Huwag na tayong diktador sa kapwa kung ano yung dapat nilang piliin at hindi. Huwag nating manihuhin
ang buhay ng iba. May buhay na silang kani-kanya. May buhay tayong pare-pareho, accountable tayo sa isa't isa. Buhay ko to, buhay mo yan, wag mong pakialaman ng buhay ko. Please lang, para wag na lang tayong mag-class. Kaya tayo nagka-class eh. Dahil dyan sa mga punto na yan eh, kawalan kasi ng respeto. Kung Christian, mo, let him be Christian. Mabuti nga yun, nagiging Kristiyano siya sa pagsunod eh. Kung sa palagay niya, dun siya mapapabuti, let him be, wag mong tawagin dilulo. Kung gusto niya halimbawang siya maging Budista, Christian at saka Buddhist, silos, mo, trip niya yun eh. Ano pakialam natin? Buhay niya yun after all, wag tayong pakialamero sa buhay ng iba. Ang pakialaman natin, sarili natin. Wag nating idikta sa iba yung gusto natin dahil hindi tayo ang may-ari ng buhay ng kapwa-tao natin. Braglos. I agree, natawa tuloy ako eh. Natawa ko in a way na natutuwa ako, no? Kasi sinambit mo ako sa dulo. Sinambit mo yun, meron talaga kasing gano'n na may mga tinatawag na Buddhist Christians or Christian Buddhists. Nalulungkot nga ako eh kasi alam mo, I'm sure, well, I think probably alam mo to, no? Logics, no? Na I saw a commentary nung sinad mo nga yung kagabi, yung tungkol sa World War, no, na meron tayong ganitong episode tonight, the private episode. And then there's somebody, no, na nag-message na ang sabi niya is ganito, mas mainam, VK, na ikaw na lang mag-isa at mag-invite ka na lang ng co-host mo. Not word for word, pero ito yung meaning, ano. Mas maganda sana kung mag-invite ka na lang ng i-interviewin mo, hindi na kailangan ng co-host. Kasi mahirap yung may kasama kang co-host na mixed up ang paniniwala. So sabi ko nga, nakakalungkot kasi yung taong nag-post, iginagalang ko yun. Alam mo, kung nakikinig man siya ngayon, kaya ko nga sabihin sa kanya, kapatid, mahal kita, may pag-ibig ako sa'yo. Pero parang hindi yata tayo na exercise yung mindfulness doon sa ating commentary. Hindi po ba ninyo naisip na somehow si Elios, nakasama ni Dark Knight, ni Logic, ay nasasaktan? Dahil po ba mixed up ang aking paniniwala, masamang tao na po ako? At kung sakali po ba, bigyan na kita ng example na ang lahat ng prutas ay paghalu-haluin natin, lagyan natin ng cream, lagyan natin ng gatas, at makagawa tayo ng fruit salad, hindi po ba mas masarap siya? Kung ang pag-mix up po pala, nakapagdudulot naman ng masarap ang lasa, no, sa mga prutas na pinagsasama-sama, at kung sa paniniwala ay iyong sinasaliksik ang iba't ibang paniniwala, ito nakakabuti sa pagkatao mo at napapatunayan ng lubos na totoo ang Biblia dahil sa iba't ibang paniniwala ang iyong sinasaliksik, hindi upang sirain mo ang Biblia, kundi upang patunayan mo lalo sa sarili mo na ang totoo, at ito'y nagkukos sa akin na mas mabuti at matuloy na pamumuhay. Ako po ba ay nararapat ng hindi makasama ni Dark Knight sa kanyang podcast dahil ako po ay mixed up at masamang tao? Kung ganun po pala, ano po ba ang kahulugan ng mabuti sa inyo, kapatid? Bakit po niyo sinasabi na ang aking paniniwala ay mixed up? At kung mixed up man po ako at naghalo-halo po ang aking paniniwala, pero nabubuhay po ako na matuwid na hindi gaya po ninyo na kayo nagpapakilala yung Kristiyano, no? You are a hypocrite. Shame on you for being a Christian, no? Self-proclaimed Christian, hindi kayo nagpipigil ng inyong bibig. Sino po kaya ang mas matino sa ating mabuhay sa mundong ito? Kayo na tinatawag nyo ang inyong sarili mga Kristiyano kayo, pero hindi naman kayo tagasunod ng Kristo. Sinasabi nyo lang, kilala nyo si Kristo, pero hindi kayo tagasunod. Kaya alam mo, Logics, no, I have to say this on air. I'd like to say this, medyo may konting gigil lang ako. I'm sorry and I apologize. Ayokong tawagin ako ng kahit na sinong Kristiyano ako. Hindi po ako Kristiyano dahil hindi tinuro ni Kristo ang Kristyanismo. Wala siyang itinuro na pag nagsama-sama tayo, Kristiyano ang tawag sa atin. Wala siyang sinabing ganon. Saliksikin mo ang Biblia. Wala kang makikitang ganon. Ang gusto kong sabihin, tagasunod ako ni Kristo. I am a follower of Christ. Hindi kagaya mo na sinasabi mo Kristiyano ka, pero ang puso mo walang Kristo. Hindi ko kayang sabihin na sira ang ulo mo, pero kaya kong sabihin sa iyo na sira ang puso mo. Yun lang po. Thank you, Logic. Salamat. Ayan, di ba? Yan ang ibig naming sabihin. Kaya sa mga simpleng salita, diyan nag-uumpisa ang lahat eh. Marami pa, in short,
iba-iba po tayo ng personality. We have to accept that. Hindi lahat assertive. Hindi naman lahat tahimik. Merong iba prangka, meron namang iba passive. Kaya sa word war po, dito sa word war, yan, sa word war, wala kang aasahan dyan. Ang aasahan mo lang dyan, explosions. Ang aasahan mo dyan, murahan. Ang aasahan mo dyan, ad hominem. Ang aasahan mo dyan, patutsadahan. Ang aasahan mo dyan, debating walang katapusan. Yes, somehow, may relief sa'yo dahil nakapag-express ka ng emotion mo. Pero, mas malamang at mas malamang ang mga disadvantages. Makakasakit ka lang ng damdamin ng iba, minsan to the extent na irreparable na. Ang Logics. Go. Sorry for cutting you off. Tignan mo ang kabastusan ng matandang ito. Sorry I'm falling for this trap, no? I just want to say this kasi this is not right, no? Ilaban mo ang iyong usap ayon sa Biblia. Pero itong taong ito, no? Andun siya sa comment section, ang sabi niya, hypocrite, tanong mo sa pagong, baka ikaw yan, ilabas mo na galit mo, ha ha ha. Yan po ba ang Kristiyano? Sa mga nakikinig po, we have 80 people, I think. Tignan niyo po yung comment section ng matandang ito na nagsasalita. Ito po ba ang Kristiyanong gagayahin ninyo? Ito po ba Kristiyano itong totoo? O Kristiyano na Kristyanuhan lang po ito? Ito po yung tinutukoy ni Kristo na hypocrite. Shame on you for being a hypocrite. Kasi hindi naman po Kristiyano yan Nagpapanggap lang po Kristiyano yan. Hindi ko binastos yung tao na yan kailanman. Logics. Wala akong sinabing pangit sa tao na yan. Iginagalang ko yan. May pag-ibig ako sa tao na yan. Pero hindi ko alam kung bakit niya ako inaatake. I'm not sure why. I don't know why. There are two people attacking me. Wala akong ginagawang masama sa kanila. Iginagalang ko sila, inirespeto ko sila. Sabi ko pa, mahal ko sila Lalo na doon sa isa. Actually, yung isa, si kapatid na Don Juan De Marco, mahal ko yun hanggang ngayon. Mahal ko yun. Pero itong taong ito, hindi ko alam logics I don't know the reason why he is saying this. This man is saying that he is a Christian, a self-proclaimed Christian. Only in words. Pero tignan mo, yung kanyang karakter, yung kanyang being. Is this a true Christian? Can you even call this person a follower of Christ? I don't think so. Shame on you for being here. Nakakahiya ka po. Pero ganun pa man, kapatid, sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong mga away. Kaya mahal pa rin po kita. May pag-ibig ako sa iyo. Igagalang pa rin kita. Pero I have to say this kasi hindi ko alam bakit sinasabi mo yan. Why are you attacking me? Why are you hitting me? Iginagalang kita. Pero bakit mo po ginaganito? I just want to ask you that question. Bakit mo po ginagawa sa akin ito? Wala po akong ginawang masama sa iyo kailanman. At pag-ibig pa rin po ang ihahatid ko sa iyo. Yun lang po. Thank you, Logic. Sorry. It's okay. Okay lang yan, Bad de Dios. Well, yun na nga yung sinasabi natin. Alam nyo po ang salita. Ano yan Try to imagine this. Meron nga akong video na napanood kanina. Sabi nung caption dun sa video, "Wag gawing biro." Meron siyang baril. I don't know kung nakita nyo sa feed. May baril siya. Itinututok niya sa noon niya. Hindi ko alam kung ano yun, Pero kitang-kita sa video kumbaga CCTV sa loob ng bahay At hindi siya hindi sa for views lang Talagang real life Binibiro niyang iputok sa noon niya. Abay nung unang kalabit hindi pumutok Abay nung pangalawa, pumutok. Ay talagang kita mo. Nagpanik yung tatlo na nandun nakaharap niya. At talagang wala, bumulwak talaga yung dugo. Ay, ibig lang sabihin, yung salita parang bala Mabilis siyang bitawan Mabilis yung speed niya Pero yung tatamaan ng bala, pag tinamaan, matagal maghilom Kita mo, may paulang salita, may matatamaan, masasaktan. 'Di ba? Pwede bang wag na lang magsalita? Pwede naman And that's the wisest choice. Yung wag ka na lang magsalita. Dahil sa alam mong makakasakit ka lang.
Better yet, tumahimik ka na lang. May mawawala ba sa'yo kung mananahimik ka? Wala naman eh. Wala. Wala ka pang nakaaway na tao. Di manahimik ka na lang. Na sa palagay mo, Exactly. makakapirwisyo ka ng kapwa. Ayan. Yan lang naman yung Exactly, punto Logics. natin. No? I totally agree with you on that. Ano? Kasi for example, no, if you're really if you're a mindful person, ano, and inuuna mo yung puso mo, yung mabuting kayamanan ng puso mo, should you say that in a comment section na mabuti pa huwag ka na lang magkaroon ng co-host, mag-invite ka na lang, or somebody posted na mas maganda kung si Dark Knight lang mag-isa. Unang-una po sa lahat, si Dark Knight po ang magde-decide. Si Logix po ang magde-decide. At ikalawa, kung tayo po walang intensyon makasakit ng ibang kapwa, na yung kapwa po na yun ginagalang kayo at iniibig kayo ng kapwa nyo na yun, di po ba mas mainam kung i-message nyo na lang po personally si Logix at ibigay nyo po ang inyong suggestion? Bakit po natin ilagay sa comment section? Are we trying to ignite a strife between Elios and Logix? Gumagawa po ba tayo ng pagtatalunan ni Logix at ni Elios? In the first place po, show po ito ni Logix. Nakikisabit lang po ako. At siya po ang magde-decide. Ngayon, kung meron po kayong suggestion na gusto niya mag-solo po siya, better yet po, siguro mas maganda, i-message niyo po siya personally. Pero wag naman po ilagay sa comment section. Kasi yung makakabasa po, ako po, kagaya ko, let's talk real talk. Kasi mahilig po kayo sa real talk. Sana po, wag niyo na i-post doon sa comment section. Kasi nakakasakit po kayo ng damdamin. Kung tayo po tunay na Kristiyano, humuhugot po tayo ng mabuting bagay sa ating kayamanan ng puso na mabuti. Pero kung yan pong isusulat natin sa comment section, well, might as well think and rethink and think carefully and think many times. Baka po kasi makakasakit tayo ng ating kapwa. Gaya po ng sabi ni Logix kanina, kung sa tingin mo makakasakit ka, better yet not say anything. Just keep your mouth shut. Hindi ka madadagdagan, hindi ka mababawasan, hindi ka mapapasama at higit sa lahat, hindi ka makakasakit ng iyong kapwa. At sa pamamagitan nun, matutupad mo ang sinabi ni Kristo. Gawin mo sa Kanya kung ano yung gusto mong gawin niya sa iyo, o wag mong gawin sa Kanya yung bagay na ayaw mo na gawin niya sa iyo. So yun lang naman po, no, yung pag-ibig lang unahin natin. Wag po tayong mabilis magsalita na inuuna natin ang ating ego. Yan po kasi ego, maling pagkatao yan. Kaya may mga taong nabubuhay sa galit for some reason, until now nagsasalita sila na hindi maganda sa kanilang kapwa because of ego. It's not because of love. It's because of ego. And pag-aralan niyo pong mabuti kung anong ego, yan po ang sumisira sa sarili mo. Yang ego mo na yan, na nagkakamali kang akala mo ikaw yan. Hindi ikaw yan. Yun lang po. Thank you. Ayan. Ayan. Yan na nga ang sinasabi natin. Shoutout kay parang CJ. Sensya na, ngayon ko lang nabasa yung mga comment dun sa mga personal na message sa inbox Parang CJ, thank you Thank you sa pagpasok I really appreciate yung mga podcast mo in the past about respect. At napakaganda talaga, no? Na mga, sana ganun ang mapakinggan natin. Yung be matured enough, na hindi tayo basura na nagkakalat ng mga kung ano-ano mga salita sa airwave, ano? At dito, papapasukin ko si Ate Lisa Shields. Naka-ready ka na bang marinig ang boses ni Ate Lisa Shields? Ay, oo naman, DK. Again, before that, again, I'd like to apologize to everybody, to anyone. Well, you've seen a real person. Ito yung sinasabi ni DK. You've seen a real person, how a person gets affected by hurtful words. So nakita niyo po na si Elios nasaktan. Hindi naman po ako ganito. Nagpipigil po ako. Although, syempre, talagang ganun, tao lang. Pero nakita niyo po yung naging bunga ng World War. Ako po yung naging best example tonight na ipinapakita po sa atin ng ating kapatid na Logix. Well, anyway, again, I apologize to everyone. I apologize to DK. I apologize to everybody. And Sis Lisa, Ate Lisa, welcome po and we're excited to hear you po. Thank you. Ayan. Ate Lisa, eto, nangingiti ako rito di si Ate Lisa, nag-post na. May pinost siya kanina Ito yung post niya kanina. Basahin mo nga yung post niya, Bradillos. Basahin mo yung post ni Ate Lisa. Okay, let's read this, Lisa Shields, this is today, thoughts to ponder. On another note, I'm so excited to welcome DK, the Century's Knight, also known as the Dark Knight, and Pathless Pat, also known as Lost. Back with so much more thoughts that will make us pause and ponder. Thank you for all you do. Okay, Ito yung may kanyang post siya, pinost.
Tapos ito yung Yes. image na pinost niya. Sige nga, basahin mo. Okay, if religion was meant to make us closer to salvation, why does it feel like people outside MCGI had higher chance of getting saved? Outside, if I gave a cup of cold water in the name of a disciple, I will have my reward. This is based on Matthew 10:42. Inside MCGI, I could give all my money, time, energy, and even my kidney and still be damned. So why do I have to join this religion? Ang ganda naman yung post niya, di ba? Okay, tingnan mo ngayon yung comment. Opo. Di may comment namang isa. Ito, tingnan mo yung comment. Sabi. Ito po. Okay, edi huwag magtagalog ka nga kung Pilipino ka. Ayan, di, Ayan. yan yung unang comment na, ano, di, nag-chat si Ate Lisa sa akin, sabi niya, Bro DK, mukhang eto na yun, nag-uumpisa na, sabi niya, oo, kako, meron ka ng numero 1 na kumo-contest sa'yo, sabi niya, sabi ko sa kanya. And then, sumagot naman yung Wilfredo, sabi niya, basahin mo na nga. Ayan, sumagot siya. Sabi niya, Cristina de Jesus, Wilfredo Abella Lapuiza. Sabi niya, hindi nila mahal ang sariling wika. Ayun, So, ito ano naman. ito na nga, kumbaga, dalawa na, Sumagot naman si Ate Nag-ignite Lisa, nag-i-ignite Oo. na. Sumagot si Ate Lisa. Oo. Sagot ni Ate Lisa, eto naman. Ayan, Tagalog at Ingles ay parehong opisyal na wika po ng Pilipinas. Kung gumamit po ako ng Ingles, ibig sabihin po, agad ay hindi ko na mahal ang wikang Tagalog. Wala po akong kalayaan na magpahayag sa wikang gusto ko. Di ba? May point naman siya, di ba? Sumagot Apo. naman yung Wilfredo. Sagot naman ng Wilfredo. Ano ba? Ayan, sige, pa-scroll down po para mabasa natin. Ayan. Ayan, ang sabi niya ay biro lang po. Ayo. Biro lang naman po pala. So, nakita mo kung saan mag-uumpisa yung war? Mag-uumpisa Apo, yung apo, war tama. kung itinake naman ni Lisa na hindi biro. Pero sumagot yung Lisa. Alam mo, sagot ng Lisa, napaka-professional eh. Tingnan mo sagot niya. Ayan, ang sabi niya, okay, pinapatawad po, wag nang uulit. Biro lang din po, sorry. Okay, Napakaganda. Okay, tama, di ba? Ano sagot ng Wilfredo? Sorry din po. Edi magkasundo na sila, di ba? Ano? Walang Oo, gera. I think Logic's Christian yan si Wilfredo. Kita Kasi mo, humingi ng sorry, naka-offend siya eh. Oo. Oo, humingi ng sorry eh. Hindi kagaya ng iba, palulusutan pa, no? Hindi kagaya ng iba na magdadahilan pa. Tama na, if you tama know you na, hurt tama na. somebody- Humihirit ka na naman eh. Sorry. Well, you should say sorry. You apologize. Di ba, ano? Ang ganda, di ba? Wala nang away, di ba? Tama po. Sa isang simpleng pangungusap ng isang professional na nagsalita, napapacify ang war. Hindi nagkakaroon ng word war. Ito. Tingnan mo. Mhm. Sumagot naman tong Cristina de Jesus. Ang sagot naman ng Cristina. Ayan, ang sagot niya. Tagalog ang opisyal na wika ng bansang Pilipinas. Naganap na ng mga ebidensya, Naganap na Ito ng na ngayon. nagbabatuhan na ngayon, lumalagablab na, di ba? Aba si Ate Lisa, talagang nag-research. Tingnan mo research niya. Oo. Di kaya known for being calm, di ba, and peaceful si Ate Lisa Shields. Pero she was forced to do this, no? This comment cost her, no, para mag-spend pa ng time para hanapin ito. Languages. There are 2 official languages in the Philippines, Filipino and English. Filipino, which is based on Tagalog, is the national language. English is also widely used and is the medium of instruction in higher education. Ayan. Nakita mo, Elios? Nakita mo, Lost? Kung saan bumabangol at nag-uumpisa yung away talaga, no? Mhm. Oo. Exactly po. So, talagang kailangan lang natin maging mindful, tama yung sabi mo kanina, Logic, I'll reinforce that. If you know that you'll hurt somebody, well, better not to say it, better not to express it. Keep it to yourself. Hindi ka pa makakasakit ng kapwa mo. Ayan. Ano masasabi mo, Ate Lisa? Nangingiti si Ate Lisa rito eh. Kanina pang tawa ng tawa. Salita ka riyan. Puro ka tawa eh. Upo ka pa, tama na. Puro ka tawa eh.
Magsasalita ka ba o hindi? Tama na, tawa. Eh, ikaw naman, dinadaan mo kami sa tawa eh. Bira, oo. Ano, papasukin na kita. Sige na nga, papasukin ko na. Pakinggan natin si Ate Lisa, Shields, sa kanyang participation sa aming topic for tonight. You know that saying, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me? I used to believe that too, until I realized words do hurt, sometimes more than anything else. Words are powerful. It can turn strangers into friends, friends into lovers, lovers into enemies. It can bring a smile to your face, or crush your spirit in a second. It can heal or hurt. It can build or break. Physical pain goes when you scrape your knee or you cut your skin. Even before the wounds are gone, you can recover. But words, they stay. They can be etched in your memories and leave lifetime scars in your heart. It can shape how you view yourself. When you're thrown hurtful words and negative remarks, you shape your identity based on those words. And the ones throwing them, well, they pollute their heart with darkness. Nobody wins. They become monsters when all they needed was simply healing. Words have a much greater impact than you think. Instead of accusing each other in sensitive remarks, why don't we walk down the mile with somebody? Try to understand where one is coming from. Lay down our need to be right or discredit the other. Let's not go back to the world of judgment, division, and control we were once in. Let your words be building up and life-giving. Let your words be sweet to the soul and health to the bones. Let's choose words that bring comfort, not conflict. Because even in a war of words, we can choose peace. Nasanda mo, Bradilios? Nagets mo ba Yes, yung oo, sinabi? oo, ang ganda, oo, ang ganda. Sobra namang, alam mo yon, talagang nandun yung aral sa'yo, You know no? that Piti mo sa'yo eh. Ayan. Ayan, sige. Si Ate Lisa kasi, hindi po siya talaga matatas sa Tagalog. Kaya nga sabi ko sa kanya, Tagalogin mo na lang para at least mas madaling maintindihan ng mga listeners natin. Eh hindi niya ho talaga magawa na magsalita in Tagalog. Eh talaga pong napakabarok. Ano, kumbaga parang mas sanay kasi siya sa English na pagsasalita. Oh, yes, makakapag-Tagalog. Bakit naman po ang hindi? Kaya lang, medyo hindi maganda ang tunog. Mas maganda ang tunog sa English. Ano ho? Kaya sabi niya, sige kako, kung saan ka masaya at komportable, eh di go ahead, make my day, di ba? Ano? Pero hindi naman yun ang punto. Ang punto riyan yung sinabi. Ano? Yung point na yan, sabi mo nga, Elios, Okay, so let's read once again, ano? You know that saying, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. I used to believe that too until I realized words do hurt sometimes more than anything else. Ayan. So, ang Tagalogin ibig mo nga. sabihin, ayun, ibig sabihin, no, naniniwala siya dati sa kasabihan na sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me, na hindi siya masasaktan ng kahit anumang salita, no? Maaari, no, yung salita na yun, no, sabi niya, hindi ako kayang masaktan ng kahit ano pang salita. Dati pinaniniwalaan ko yon, pero na-realize niya ngayon na mas matindi pala kapag ang salita ang nakasakit sa kalooban ng isang tao, higit pa sa lahat sa maraming pagkakataon. Oo. Na yung palang salita, yun pala yung mas masakit, ano, kaysa doon sa pupwede lang na magawa physical ng tao sa'yo. Ayan. Ito pa ngayon yung nasabi niya. Ayan. Words are powerful. It can turn strangers into friends, friends into lovers, lovers into enemies. It can bring a smile to your face or crush your spirit in a second. It can heal or hurt. It can build or break.
Sige. Tagalogin mo. Yan. Mas ano ka eh. Mas dictionary ka eh. Hindi naman. Hindi naman, ito naman. So, words are powerful. So, makapangyarihan po ang salita. Pwede nitong gawing ang parehong estranghero ay maging magkaibigan, ang magkaibigan ay magmahalan, ang nagmamahalan ay pwedeng maging matinding magkaaway. Kaya nitong maghatid ng ngiti sa iyong mukha o durugin nito ang iyong espiritu ng ganun-ganun na lamang, kabilis. Kaya nitong magpagaling at kaya nitong manakit. Kaya nitong magtindig ng isang tao o kaya nitong magpabagsak ng kapwa. Turn strangers into friends, friends into lovers, lovers into enemies. It can bring a smile to your face or crush your spirit in a second. It can heal or hurt. It can build or break. Physical pain goes when you scrape your knee or you cut your skin. Even before the wounds are gone, you can recover. Ayan, Elios. Okay, so sabi nga, no, physical pain, kapag ka ikaw ay napasaan, ano, kumbaga sinampal ka o nasaktan ka physically, nawawala yun eh. When you scrape your knee or you cut your skin, even before the wounds are gone, you can recover. Ibig sabihin, yung mga physical na sugat, mga pasa, mga sakit, gumagaling yun eh. Nakaka-recover ka. Madali ka makarecover. Nawawala yun ang kusa. But words, they stay. They can be etched in your memories and leave lifetime scars in your heart. It can shape how you view yourself. When you're thrown hurtful words and negative remarks, you shape your identity based on those words. Ayan. Exactly. Ganda nito, no? Ngunit ang mga salita ay nananatili. Ito'y umuukit sa alaala ng isang tao, no? Nag-iiwan ito ng panghabang buhay na sugat o peklat sa iyong puso. Iniuhul man nito ang iyong pananaw sa iyong sarili. Kung ikaw ay napagsalitaan ng mga masasakit na salita o mga negatibong komento, when you're thrown hurtful and negative remarks, you shape your identity based on those words. So ibig sabihin, ano, maaring yung iyong mga masasakit na salita sa iyong kapwa o mga negatibong salita, ano, ito'y maiuhulma mo sa kanya. So possibility, yung pa ang mangyari sa kanya kung sabihin mo kunwari sa isang tao na alam mo, Dark Knight, ano ka eh, masamang tao ka. Imbis na hindi isipin ni Dark Knight na masamang tao siya, dahil lagi mong sinasabi sa kanya, iisipin niya one day, oo nga, baka nga masamang tao nga talaga ako. Naihulma mo pa yung pagkatao ni Dark Knight na hindi naman masamang tao, ngunit dahil sa sinabi mo sa kanya, napaniwala mo siya at yun ang naging pagkatao niya dahil sa iyong negatibong salita. Ang ganda, no? May wisdom, ano? Tuloy natin, ha? Yes? And the ones throwing them, well, they pollute their heart with darkness. Nobody wins. They become monsters when all they needed was simply healing. Go. Yan. So, at yung mga nagsasalita ng mga masasakit na salita, dinudumhan nila ang kanilang puso. Ang puso nila ay nasa kadiliman. In reality, wala namang nananalo. Pareho lang sila, no? Itong isa na nabunsod niya, no? Itong nagsalita ng hindi maganda sa kapwa, he created a monster doon sa tao na yon dahil nabunsod niya sa galit. Maging masama itong tao na to na kanyang pinagsabihan ng hindi maganda. At maging yung nagsasalita, siya rin mismo, siya isang halimaw. When all they needed was simply healing. Imbis na siya i-comfort niya, yung isa para ma-comfort, para pareho silang gumaling, hindi. Yung isa nanakit at yung isang nasaktan ay natuturing manakit. So, the two became monsters. Ayun po, walang napatunguhang maganda dahil sa isang nagsabi ng hindi maganda. And I'd like to segue again, kapatid na Arnel, patawarin mo po ako kung may nasabi po ako na nasaktan kita. I'm sorry po. At hanggang ngayon po, ginagalang ko po kayo, kapatid na Arnel, kapatid na Don Juan de Marco. Mahal ko po kayo, ginagalang ko po kayo. Kayo po yung aking mga kapatid. Yun lang po. Thank you. Ayos. Words have a much greater impact than you think. O yan. Akin na yan. Madali lang yan eh. O, di ba? Mas malaki yung epekto ng salita, di ba? Kaysa sa iniisip natin. Kala mo, di ko kaya yan, ha? O, sige, next. Instead of accusing each other in sensitive remarks,
Why don't we walk down the mile with somebody? Try to understand where one is coming from. Ito maganda. Ang ganda-ganda nito. Instead na magbatuhan tayo ng mga masasakit na salita, bakit hindi na lang tayo magsama at maglakad ng sabay? Unawain natin ang isa't isa. In short, maging compassionate and loving tayo sa isa't isa. Lay down our need to be right or discredit the other. Let's not go back to the world of judgment, division, and control we were once in. Nako, medyo may konting lata ito. Wag na nating hanapin, yung sino ang tama, Wag na nating yun ang nasain natin na tayo ang maging tama at i-discredit natin o pamalian natin ng iba. Wag na tayong bumalik pa doon sa dating mundo nating pinanggalingan na punong-puno ng paghatol, pagkakabahabahagi, at control. Doon tayo nang galing. Ayan. Let your words be building up and life-giving. Let your words be sweet to the soul and health to the bones. Let's choose words that bring comfort, not conflict. Because even in a war of words, we can choose peace. Ayan, kaganda naman, So, Vicky, pwede ba natin ibalik doon sa kanina? Yan. So, instead, ang gawin natin, magsalita tayo ng mga bagay upang makapagpatindig sa ating kapwa at makapagbigay buhay sa kanila, Yung ating mga salita ay upang sila'y ibangon at makapagbigay sa kanila ng positibong pamumuhay. Hayaan natin ang ating mga salita ay matamis sa ating kaluluwa, maging kalakasan sa ating mga buto. Piliin natin ang ating mga salita na magbibigay dapat ng comfort at hindi ng pagtatalo-talo. Ayun. Dahil sa gitna ng gera ng mga salita, pwede pa rin nating piliin consciously ang peace. Yan. It is not the wounds you see that last. Ang sabi nga ng ating kapatid na Lisa Shields, hindi dapat yung wounds ang dating makita na nagtatagal. Kundi dapat ang magtagal sa atin ay ang pag-ibig, ang compassion, at maghahari ang kapayapaan. Thank you, Sis Lisa. Salamat po. Sarili niyang composition yan. Pinasa niya sa akin. Then sabi ko, i-voice over niya na lang. Ayaw niya pa nga Pinilit ko lang Talagang gusto niyang ipa-take down yan Kako, huwag na. Lalo na, kanina, napagbintangan pa siya sa English niya. Yung nagsalita naman na yun, si Christy De Jesus, balita ko isang matandang kapatid Pero may respeto naman tayo dun sa kapatid na yon. Siguro hindi niya lang naintindihan at hindi niya lang naunawaan na ganun po talaga. Nasa kasi siya mas bihasa po kasi siya sa pagsasalita in English. Kaya po mostly yung mga vlog niya, yung mga post niya po is in English. Not for anything else naman para ipakitang siya po mayroong pinag-aralan. No, mas comfortable lang talaga siyang magsalita in English. At nakatulong namin siya dito po sa isang topic episode na to, at napakaganda ng wisdom, na binitawan niya at iniwan niya sa atin, Brad Ilyos. Sobra. Actually, ito dito mo mapapatunayan na ang salita talaga ay may kapangyarihan, Well, scientifically speaking, physics, of course, words are vibration, it is sound. So, dito natin makikita, kailangan lang talaga pag-aralan na malalim. Pero wag na tayong pumunta ron, hindi pa kaya sa ngayon, So, kumbaga, tignan na lang po natin ito. Ang salita po ay nakabubuti, ang salita ay nakasasama, ang salita ay nakapagpapagaling, ang salita ay nakasisira o nakapagpapabagsak ng kapwa. Kung tayo po ay may mabuting puso, gaya ng sinabi ng ating kapatid na Lisa Shields, wag nating patunguhan ng mga salitang makapagsisira ng ating kapwa o makasasakit na kanilang damdamin. Kundi doon po tayo sa makapagbabangon sa kanila at makapagbibigay ng positibong pananaw sa kanilang sarili upang magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at ito ay maitawid din nila sa ating kapwa na kung saan, kung lahat ay gagawin ito, ang mundo ay maging mapayapa. Thank you po. Ayan. Eto naman yung sa akin, Ayan. Ano nakikita mo dyan, Brad Ilyos? Uy, lahat yan, fast food yan. Lahat yan, masarap kainan. Nakita mo na ba yung feed na yan sa FB mo? Parang hindi pa yata. Nakita ko sa feed ko kaganda ka ako nito nakita ko siya at sabi ko, pwede ka akong i-touch ito as napaka-relevant ito. Nakikita mo dyan magkakaibang tindahan mga fast food chain, di ba?
KFC, Mhm. Greenwich, Jollibee, McDonald's, at saka yung isa, Crab and Bites sa Tagaytay. Diyan, kung titingnan mo, magkakaiba yan ng mga tinitinda di ba? So, iba-iba yung lasa niyan, di ba? Pero makikita mo, iisa yung common goal nila Of course, for business, di ba? But still, to serve, di ba? Kaya nga may mga customer service yung mga yan, di ba? So, ang intention talaga nila is to serve people, public. Di ba ganun, ano? Ngayon, Tama. parang na-realize ko, nung nakita ko yung post na yan, parang ganito rin lang naman tayo as frontliners na mga exeter. Hindi man tayo pare-pareho ng style, Magkakaiba man po tayo ng tono, Ika nga, magkakaiba man tayo ng approach o paninindigan. Pero lahat tayo, may common na gusto kaya tayo nagsasalita Diba? Kasi lahat tayo may kani-kanyang bit-bit na karanasan Lahat tayo may kani-kanyang panlasang natikman sa pag-stay natin sa isang religion. Kaya siguro sana parang yan. Huwag na tayong maghilahan. Huwag na tayong magbanggaan. Huwag na tayong magpataasan ng menu. Hindi naman ito paligsahan kung sino yung mas tama at kung sino yung mas maraming pina-exit. Dito sa podcast namin, maganda. Dito sa amin, ganito. Dito, ang maganda, ganito. Sa kabila kasi, ganun. Tama na yun. Let's stop that. Ang tunay na laban po ay wala naman sa atin na mga nasa labas na Yung gutom na kaluluwa ng mga bagong exiters, siguro sila ang pagsilbihan natin. Kung lahat tayo ay nagtitinda ng pagkaing mula sa sarili nating experience, huwag na tayong mag-aksaya ng oras para lasunin natin yung isa't isa. Ito siguro ang aming panawagan sa lahat. I-serve natin kung ano yung mai-offer natin sa mga bagong exeter. Mag-offer tayo ng mga natutunan natin sa kanila. I-offer natin yung ating mga ideas, yung ating mga suporta, yung mga testimonials na alam natin, na narinig natin, pwede nating i-share sa mga bagong exit. Magsilbi tayo, hindi para sumikat. Magsalita tayo sa mikropono, hindi para tayo maging bida. Mag-live tayo sa podcast, sa live streaming, para magpagaling ng mga taong sugatan. Dahil ang tunay na healing po ay parang combo meal lang yan Alam mo ba yung combo meal, Brad Elios? Oo naman. Oo, combo meal. So, halo-halong pagkain ito para Oo. mas masarap at mas mabusog. Yan lang din yung healing. It's like combo meal. Iba-ibang parte, pero pagka pinagsama-sama mo, pare-pareho tayong makakabusog. Yun na lang siguro ang maging intention natin. Huwag na tayong pangit ang Greenwich, pangit ang KFC, pangit ang McDo. Hindi. Tayo, ikaw yung KFC, ako yung Greenwich, ikaw yung Jollibee, siya yung McDo. Mag-serve na lang tayo sa ating kapwa-tao. At mas maganda yon, karispe-respeto ka pa. Diba? Hindi mo kailangan maging Jollibee para makapagpasaya ka. Okay? Hindi mo kailangan maging McDonald's ka para makapagpasaya ka ng isang tao. Kahit simpleng crab and bites ka lang, basta galing sa puso mo na walang hatred, walang bitterness, siguradong may tatamaan, siguradong may maaantig, siguradong may makakaunawa. At sa ginawa mo na yan, nakasagip ka ng taong kagaya mo rin ay biktima. Your final words, Brad Ilios. Ayun, Logics, thank you, no? And once again, I'd like to apologize to everyone sa mga makakapakinig pa. And also, I'd like to take this opportunity, to thank ating Lisa Shields doon sa Words of Wisdom na yun, no? Napakalaking bagay, no? Sana balik-balikan po natin. Malaki po may tutulong sa atin. Also, I'd like to say sorry again. I apologize doon sa kapatid, sabi niya nga, hindi ko pa siya pangalanan. Well, si kapatid na Ayuk po, Kapatid na Ayuk, pasensya na po kayo at gusto ko mong itawid pa rin sa inyong palagi ng aking pag-ibig at paggalang at patawarin niyo po ako kung nasaktan ko po ang inyong damdamin. Mahal ko po kayo, kapatid. Mahal ko po kayo ng kapatid na Don Juan Di Marco. Mahal ko po ang Broccoli TV and friends. Ang lahat po ng mga naririto, mga kapatid, tinatawid ko po sa inyo ang pag-ibig po na mula po sa aking puso, mula po kay Elios. At opo, tama po itong nasa picture, iba-iba. At hindi naman po masama na
sabi nga ni Vicky, huwag ka lang mag-Jollibee all the way. No? Hindi lang naman si Jollibee ang magpapabusog sa'yo at magpapasaya sa'yo. Minsan, tikman mo rin si Greenwich, si KFC, si McDonald's, si Crab and Bites. Baka sakasakali, no? I-combo meal mo sila at mas marami kang matutunan kapag ka nagko-combo meal ka na ng iba't ibang aklat ng karunungan at mga banal na aklat ng iba't ibang mga tao. Patungo sa iyong kabutihan, patungo sa malalim na pag-unawa sa pag-ibig, kapayapaan, at doon po tayo tutungo, doon po sa tinatawag na pagkakasundo-sundo at pag-iibigang hindi lang dahil sa meron tayong iba-ibang paniniwala, kundi tayo po ay nagkakaisa dahil sa pag-ibig, dahil ito pong ating layunin, tayo nilalang ng Diyos para sa gawang mabuti na nagmumula sa pag-ibig. Yun lang po. Salamat po, kapatid na Logic. Thank you, Bradilios. At sa lahat po ng aming mga nakasama tonight, gaya ni Elios na humihingi ng pasensya at paumanhin, ako rin po, humihingi ako ng dispensa at paumanhin kung may mga nabitawan pong salita. Hindi man po intended, kung ano man po yung palagay nyo is nakasakit ng inyong damdamin, naka-offend sa inyo, pagpasensyahan nyo na lang din po. Mula sa kaibuturan ng aming puso, patawad na lang din. Ganun talaga. Minsan ang tao na bibigla, nadadala ng kani-kanyang mga emosyon. Basta at the end of the day, alam pa rin nating ilugar ang sarili natin. Siguro para sa akin, yung batuhan ng bawat salita, wala pong panalo para sa akin sa ganyan. Yung sugat po sa katawan, yes, naghihilom yan eh. Sabi nga ni Ate Shields kanina. Pero yung pong salitang masakit, ano po yan? Umaalingaw-ngaw po yan. Hanggang buhay ka. Ang hirap matanggal niyan. Yung salitang iniwan sa'yo. Mas maganda na yung nasaktan ka physically. Siguro maganda, as professional na, siguro na masasabi, sa halip na gumanti po tayo, manumbat or manira, pwede naman siguro nating piliin yung boses na umuunawa sa kapwa. Kung sakali man po na hindi natin kayang abutin ng pangunawa natin ang ibang tao, simple thing, just simply ignore. Ganun na lang. Maghiwalay na lang kayo ng landas, just ignore it. Hindi na kayo hahantong sa extent na nangyayari ngayon. Huwag nyo na lang patulan para wag na lang pong lumala. Again, hindi mo kailangan na manalo palagi sa argumento. It's okay. Palagay mo, ikaw yung mali sa argumento, ikaw yung nasupawan sa ganong argumento, that's okay. That's fine. That's normal. Nothing will lose. Wala namang mawawala sa pagkatao mo at wala kang dapat na patunayan. At kung sa palagay mo na ikaw naman ang mas edukado, kung sa palagay mo ikaw ang mas professional, at kung sa palagay mo ikaw yung mas nakakaunawa, edi wag ka nang bumaba sa level niya. Kung palagay mo ay basura lang kung papatulan mo siya, ikaw naman yung nakakaintindi eh. Ikaw naman yung mas nakakaunawa eh. Ikaw naman yung mas edukado at mas professional eh. Di wag mo na lang siyang patulan. Sa mundo po natin ginagalawan ngayon, masyado na pong marami ang ingay. Kaya po narito ang pause and ponder, baka sakaling magsilbi kaming boses o tinig ng katahimikan ng bawat isa. Again, the choice is yours. It will be yours. Iiwan pa rin namin sa inyo dahil sa gitna ng World War na nagsasalimbayang patutsadahan, you have the capability to choose peace. Mayroon kang kapangyarihang piliin ang kapayapaan para sa sarili mo, para sa buhay mo. Huwag nating isiping lagi tayo ang tama. Sometimes, we have to pause and ponder once in a while. Magandang gabi po. Ako po si Logix.